Magandang araw mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubugat ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon, paring Ado. Magandang hapon naman po, mga mahal nating mga kababayan, na ang sabi ni Marcos ay gusto daw makipag-reconcile sa inyo. Paring Ado, ang sabi ni Lucaret Castro, ang taong bayan daw ang hinihikayat ni Marcos na makipag-reconcile. So, if you want to reconcile with the people, that means that you have offended the people. Diba? Because you cannot reconcile with somebody if you are good or having a good relation with someone. So, inaamin niya na may broken relationship. May broken relationship siya sa taong bayan. Sa taong bayan? Oo. Hindi lang sa Duterte, sa taong bayan. Hindi lang kay Duterte, pero alam mo, dapat kasi itong si Lucaret Castro, pakinggan niya ng husto kung ano yung sinasabi ni Marcos. Dahil kung magsasalita ka sa lugar sa intensyon ni Marcos, dahil ang bibig mo ay pareho lang parate na hate mo ang Duterte, maski walang sinasabi si Marcos na hindi si Duterte ang object ng kanyang reconciliation, ay talagang karapat-dapat lang sipain ka na ni Marcos. So, ito po, pakinggan natin muli, no? Kasi, binabago ni Lucaret Castro ang intensyon ni Marcos na makipag-reconcile. O, ito, pakinggan natin itong reconciliatory statement ni Marcos with the objective na ang mga Duterte ay yun ang gusto niyang makipagbatian sila sa kanya. Okay. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Ang tanong ni Tunying, so, pwede pa ba kayong makapagbati sa mga Duterte? The word Duterte has been spoken, and the answer that Marcos gave was positive. And ang kanyang intent to have reconciliation are the Dutertes. Of course, Duterte is part of the Filipino people, paring ito. So, tingnan mo itong Lucaret at napakabobo na babae, abogada pa naman, na hindi niya makuha yung yung objective ni Marcos. Ito po, pakinggan natin. Ito, tingnan mo itong Lucaret. Ibis na mapalapit at mapakinggan ng mga Duterte na with good intention si Marcos, pinapadistansya pa nitong Lucaret na Castro si Marcos doon sa gusto niyang makipag-reconcile ng mga tao. Ito, pakinggan mo itong kumag na to. Po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po
siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga kondisyon po para lang maipakita daw yung sinseridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Yan po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Napakatangingot daw nito, sabi ng karamihan. Dahil pinapasok niya yung, imbis na papalambutin niya ang mga puso at dibdib, bumibira na naman siya, inaakusa na naman niya yung mga tao na gusto na makipagsundo si Marcos na mga spreader daw o fake news. Imbis na itigil na niya yung animosity, dinadagdagan pa niya. Ginagatuhan pa niya. Yung kanyang amo, mahinahon pa nga salita at nagsabi, ito siya ang gumagawa ng away. Ito ba'y karapat-dapat na i-retain ni Marcos? Ito yung isa sa mga bunga ng hatred ng taong bayan kay Marcos. So how can the President reconcile with the people, especially with the Duterte, when you have someone who's supposed to put reconciliatory words with those people that the President would want to have reconciliatory relation, is pinapatindi pa niya, ginagatungan pa niya si President Marcos. Kinakargahan pa niya. Kinakargahan pa nitong lukaret na ito. Ng intriga. So, what's the business of this person talaga, mga kababayan? Nagmumukha tuloy tanga yung Pangulo. Nagmumukhang tanga, according to paring ito. Although tanga naman talaga, pero lalong nagmumukhang tanga kung mayroon kang ganyan na lukaret na hindi naman to spokesperson gumagawa ng kanyang sariling narrative when she's only going to she's only supposed to say what the other cabinet secretaries or other officials would want her to state to the people. If you create your own narrative, which is not, wala naman yan sa script doon sa mga ibang mga departamento, ibang mga cabinet secretary, what is your business of being there? Sinasabotahe mo ang statement ni Marcos.
Castro. O ito pa namang isa, napakasipsip. Pakinggan natin itong sipsip na Senate President na ito. Ito. Sip-sip Escudero. Sip-sip Escudero. Sangayon ako sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na isang tabi ang politika at ituon ang pansin sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Tama po siya, our country's leaders cannot afford to be consumed by politics when so many of our kababayan struggle simply to make ends meet. I appreciate that the President had the humility to recognize that the recent election results reveal that our countrymen are wary of conflict and want a government focused on their needs, not distracted by the drama of politics, in admitting that he is open to reconciling with Vice President and the Duterte family. He reminds us that the welfare of the Filipino people should always take precedence over personal differences and partisan disputes. Malinaw po ang mensahe ni Presidente. Now is the time to build bridges, not burn them. We owe it to our people to rise above division and do better together for the sake of our nation. Yan si Sip-Sip Escudero. Politics daw. With due respect, hindi po politics ang difference. Ang politics is among politicians. But when it involves the people, there is no politics. It is the stomach. It is the dwelling. The dwelling. It is the transportation. Yan ang, walang politika dyan. The basic services. Ang hinaing ng taong bayan ay real, no politics involved. It is their own feeling. So, yun ang ina-address ni Marcos, pero you cannot blame the people for feeling that way because for 3 years, they got hungry of the kind of administration and governance that they had with Duterte. And when they jump into the governance of Marcos, nahulaglag sila sa bangin, mga kababayan. Consistent tayo for the past 3 years in calling the attention of this administration, especially doon sa Pulse Asia Survey, na paulit-ulit na ang kanyang atensyon ay nandun sa protection of territory, which is only 5%. Pero ang gusto ng mga tao pagtuunan ay talagang ekonomiya, that is 72% mismo sa survey. Walang kinalaman po, Mr. Escudero. Walang politika dyan. Ang politika, tinutuon mo sa politika ikaw kasi sobra kang mapolitiko. Kung on one instance you're on this side, in another instance you're on the side. The last time you drank wine from another woman, then you transferred to this group. You drank again another wine from this other woman. Hindi ka magpakali kung saan ka ilulugar mo yung sarili. Kaya ang perception mo, yung reconciliation attempt ni Marcos is born out of politics. Of course not. Marcos really is obligated to reconcile with the nation, to reconcile with the people, because he has offended them due to his incapacity, due to his mismanagement, due to his failure to provide the people with what they need. Hindi naman pwede yung AKAT parate, AX parate.
Hindi mo naman malagyan lahat ng taong bayan ng ganyang amelioration. Ang dami. You can only bring this amelioration to maybe 10, 20, 30%. But the 70% of the nation are in dire strait. So, walang politika po dyan, Mr. Escudero. Wala pong fake news dyan, Lucaret Castro. Itong hinaing ng taong bayan na obligado yung Pangulo mo na makipagbati sa tao ay tunay na dinaing at hinaing ng taong bayan. And reconciliation to these people, pare, is not just by shake hands. It's not just by words. It's not just by body language. The people who needs reconciliation is they want a real change in their life. Real delivery of the basic services Hindi yung 20 pesos and urgent na alam needs. naman nila na hindi naman totoo. So, lalo pang magagalit ng taong bayan kung niloloko mo lang. Pera naman ng taong bayan yung Pera ginagamit ng taong mo. bayan. Tapos magsisinungaling pa si Marcos Bakit na tumaas daw yung harvest. Ah, On the contrary, statistics show that our harvest has even gone deeper, decreased deeper. So why would you lie? If you want to reconcile, you have to be honest and sincere. So yun po. Kaya nga po, apart from his reconciliation, dahil natatakot na siya, dahil yung sting, yung ano ba yan? Kagat ng mga Duterte at saka their allies was just so strong as reflected in the result of the election. Magpapakita siyang gilas, kunyari. And one of the actions that he wants to fool the people again is, kunyari, pinapa-resign niya daw ang mga courtesy resignation ng mga cabinet members. Ito, pakita natin yung order. Yan tingnan mo. Marcos orders courtesy resignation of cabinet secretaries after midterm polls. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of cabinet secretaries with the aim to recalibrate his administration following the midterm polls. It's time to realign government with the people's expectations, Marcos said in a press release issued by the presidential news desk. This is not business as usual, the president said. The people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act, he added. The request for courtesy resignations will give the president the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with the administration's recalibrated priorities. This is not about personalities, it's about performance, alignment, and urgency. Okay? Wow! Pare, ikaw ba ay naniniwala na itong mga cabinet members, except for very few, especially those who were involved in the kidnapping of Duterte, do you really think that they were non-performers? And do you think a resignation by a person would change the outcome for the better, for the good of the country? You really think na the fault lies with the cabinet secretaries? Or is it with Marcos himself, na siya talaga ang responsible ng pagkatalo? Bakit dahil sa pagkatalo ng mga kandidato na sinasabi ni Toby Chanco na ikaw may responsibility
at saka yung pinsan mo na nagsulong ng impeachment, at sinasabi ni John B. Cremulya na itong si Romualdez ay the one responsible ni John B. responsible for the corruption in the House of Representatives. Anong masasabi mo dyan, partner? Ha? Well, Hindi ba karapat-dapat, instead na ang cabinet secretary na nagpe-perform naman, like Teddy Herbosa, o yung sa Department of Trade, yung sa Department of Natural Resources, except siguro yung Secretary of Department of Public Works, karamihan dyan ay they're performing their task according to mandated according to the mandate installed on them under the rules and regulations of their department. Alam mo, Secretary, pag ikaw nagpaplano ng strategy, kailangan i-define mo yung strategic vision and mission. Ikaw ang leader eh. So nagsisimula yan sa strategic management. Saan mo gusto dalhin? And then yung cabinet mo, yung kanila mga departamento, itututok dyan sa strategic vision na yan para sa mga mechanics pababa. No? That is how you bring down the basic services. But that's that's an ideal. Oh. Pero the reality, let's look at the reality. Parang ano lang yan eh. Ang isang bus or isang truck, let's say hauling bigas or sugarcane or what. Siyempre may wear and tear yan. Siyempre, pag ang daming damage ng truck, halimbawa, yung fender na yupi, yung mga gulong masyado nang nakakalbo, siyempre i-overhaul mo yan. Pero siyempre kung ikaw may-ari, mag-iisip ka, kukunin ko pa ba itong driver na malaking nagastos ko dito sa pagpa-overhaul ng truck? O pagpapalit ako ng driver? So sinasabi mo, ang dapat na pagtuunan ng pansin dito ay yung kung sino ang nagmamaneho. Sino nagmamaneho? Hindi yung mga nakasakay. Oo. Oo. Kasi kung ang driver ay pulpul, kung ang driver ay addict, pawisi-wasi yung pagmamaneho ng truck, kung ang driver ay yung lisensya na ay hindi naman siya kumuha ng talagang test, kundi nagbayad lang siya doon sa fixer, paano naman mapaparating mo sa destinasyon na tama yung pagmamaneho ng truck na yan? So, it goes without saying that the cabinet secretary are doing well. But they are misguided by this incompetent president. Hindi lang yun. Inaagawan sila ng mga program funds at nilalagay sa mga unprogram funds para manihuhin ng kanyang pinsan. In other words, merong backseat driver. May backseat driver. Dalawa. Pakinggan natin si Amy Marcos. Yan. Kapatid yan, Mr. Ferdinand Marcos Jr., paano ka, maski ilan pang courtesy resignation ang ipapagawa mo dyan sa mga sekretary mo, pero kung ang backseat driver pa rin ang magmamaneho, ay talagang mababangga yung truck sa bangin. Pakinggan natin si Amy Marcos. Anong sinasabi ni Amy Marcos tungkol sa panggobyerno mo? Hindi daw ikaw ang nagpapatakbo ng gobyerno eh. Ito. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta.
Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. It is being governed by Romualdez and an Araneta. Bakit? Magkatipan na ba yung dalawa? Dalawa pala Napaka-bad taste naman ni Speaker kung gano'n. Ha? Oo. Pero kung gano'n ang sinasabi ng ate, siyempre maniniwala tayo. So, maski ilan pang courtesy resignation, mga kababayan, nang gawin ng mga cabinet, ay talagang walang mangyayari. As a matter of fact, the cabinet should band together and, in fact, demand that they should stay and Marcos should file his courtesy resignation. Baliktad dapat. Baliktarin natin. Marcos is the incompetent. Marcos is the root of the problem. Root of the problem. Alam mo, with due respect, pinagbigyan na niya sarili niya na magpatakbo ng Department of Agriculture. So, siya mismo ang nag-resign and turn it over to someone he believes na may kakayahan. So, bakit mo pa resignin na ikaw naman ang nag-resign na? Alam mo, batay sa saligang batas, mga kababayan, ang mga kabinete, kung tingin nila na incompetent, incapacitated ang nagpapatakbo ng bansa, ang Pangulo, pwede nilang alisin. Ito, nasa Constitution yan. Basahin natin Article 7, Section 11 of the Constitution. Under the 1987 Constitution, the cabinet secretaries should band together and kick out an incompetent and incapacitated president. Marcos is incapacitated. He cannot govern this country. Whenever a majority of all the members of the cabinet transmit to the President of the Senate and to the Speaker of the House of Representatives the written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of the presidency, they shall immediately turn over to the Vice President as acting President. Ito, yun ang nasasaligang batas. Bakit kayo papayag na kayo ang mag-courtesy resignation? Wala naman kayong mga kasalanan, mga cabinet secretary. Ang may kasalanan, yung bangag na Pangulo, na walang saysay yung kanyang administration. Panay travel, panay party, panay, ano pa pala panay concert. Panay concert. Concert. Naka-chopper pa, pupunta ng concert. Ginastos yung bilyon-bilyon na intelligence and F1. Anong pangalan nito? Confidential funds. Ginagasta. Bilyon-bilyon. Walang transparency, walang report to the nation. Ang daming mga impeachable offenses na mga pinaggagawa. So, bakit po kayo, mga cabinet secretary na gumagawa lang ng tama, kayo ang pinaparesign? You should obey the mandate of the Constitution na magbuklod-buklod kayo. You write the Senate and the House that you want Marcos to resign and let the Vice President take over. Yun ang tama. Nasa saligang batas yan. Hindi yung pinapa-courtesy resignation kayo dahil nagkampanya siya, nilalait niya yung kalaban ng mga senador at nagkampanya siya, hindi pumapalakpak ang tao sa kanya, at natalo yung kanyang mga kandidato, bakit kayo ang ibiblame, mga cabinet secretary?
Tsaka sinasabi niya, BBM, BBM. Ang BBM, sabi ng tao, BBM, Duterte, oh. Duterte. Mabuti pa kung, halimbawa, yung kaibigan ko, si Teddy Herbosa, tatayo yan sa stage, sabihin, Herbosa, yes, Herbosa. Pero pag sa BBM, oh, walang pumapalakpak. Halimbawa, sasabihin, bunuan, may pumapalakpak, pero pag sabi, BBM, walang pumapalakpak. O bakit kayo ang tanggalin? Bakit hindi siya ang tanggalin ninyo na may power kayo na tanggalin si Marcos under the Constitution? For example, Okay. si Secretary Bunuan, bakit ako magre-resign? Sino ba nag-utos kay Saldico na sakutehin lahat ng kontrata dyan sa flood control projects? Sino ba si Saldico? Hindi ba yan ang... With due respect, itong Saldico at saka yung Martin Romualdez, kumpare ko yan. Pero there is a limit to friendship. There is a limit to keeping something na talagang alam na ng publiko. Kino-corner yung mga flood control nitong Saldico at saka yung kanyang mga kasama ng mga contractors na mga party list. Siya contractor, siya subcontractor, May siya kaso na yan sa daming kaso. Sandigan Bayan, yung 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 nilalagay sa clip. So, kinontrol nila yan. Tapos, bakit walang accountability ito si Saldico? Pina-resign ng House of Representatives. So, bakit it remains a mystery? Bakit siya nag-resign? Was he responsible for some wrongdoings? Why is a person like that suddenly resign without any public So yun po, mga kababayan, ito po ang report. Ito, dinideny nila ito. Pero this is an allegation, pero there is a signature, there is a memorandum. Ito, ano bang nakalagay dito sa memorandum? Memorandum for the For the President. For the President. From the Executive Secretary through Yusek Mary Lynn Charis Lagamon, Office of the Appointment Secretary. Subject, Lailo Survey Presentation on April 8. Ito po ay galing sa allegedly galing sa kay Mr. Bersamin. Sige, basahin mo. This pertains to submit a post-meeting report on the Lailo survey presentation the undersigned attended on 8 April. Attendees for the presentation are the President, DILG Secretary Remulla, OPC Secretary Ruiz, PMS Secretary Matsukat, Congressman Chanco, OPC Secretary Yusek Castro. Uy, sino ka rin? Kasama? Sir Juni Lailo. Okay. And Mr. Ron Lailo. Ayan. Ito po, mga kababayan, kung basahin mo yan, ay hinire nila si Lailo to give them an insight on how to win the 2025 senatorial election. Ito ba? Andun pala Presidente. Nandiyan. So minutes ito. Minutes ng meeting yan. Minutes. Sinamarize ni Executive Secretary. At upon summary, binigay niya ng kopya ng memorandum to the President. Ito po yung what transpired in the presentation of the Lailo survey group. Ito, number 2. Number 2. Sir Juni Lailo presented the latest poll. The leadership has
seen a sharp drop in approval and trust ratings since former President Duterte be arrested. Most candidates from the Alyansa para sa Bagong Pilipinas approval ratings has dropped by 3 to 5%. The election situation has changed compared To last to month. last month and Needs to be. taken seriously. Oh, pero mayroong matindi na sinabi dito. Sige, second page. Punta tayo second page Oh, na. ito, the PR team, we need to redouble their efforts over the next month to undo the damage done by the critics against Malacanang. Their actions on former President Duterte arrest have severely undermined the strong position we have built over more than a year. More than a year. Yeah. Media actions need to focus on Visayas. The key is to carry out intensive and positive propaganda for the government on multimedia platform. Let the people pay attention to the fact that the Bagoong Pilipinas, led by President, can benefit the country, so that the people we turn to support the President and withdraw their support for the former President. Punta tayo sa page 2. Page 2. Itong matindi. Oh. The DILG Secretary Remulla said, corruption was rampant in Congress under Speaker Romualdez leadership, which significantly lowered the Bagong Pilipinas approval and trust ratings during the campaign. Even the military has expressed dissatisfaction many times. The President needs to make a determined effort to replace the Speaker. The President acknowledged that a strong Congress leader could effectively improve the government's approval and that ratings, and said that we consider to place Congressman Tiangco as Speaker candidate if the result in the House is unsatisfactory. So ito pala ang dapat na mangyari, hindi yung resignation ng cabinet. Kong Tiangco said he would adjust the campaign strategies according to the current election situation, especially in media. The opponents' actions have seriously interfered with the voters' judgment, which is the main reason for our decline in approval and trust ratings. Okay, so ergo, si Brad John Vic, bakit naman tinitira yung ating butihing Brad naman na si Speaker? Bakit mo naman sinasabi na sobrang corruption dyan sa House of Representatives? At yun ang nakapababa ng rating ng mga kandidato, lalo na kay Marcos Jr. At ang resulta ay lumakas ang kalaban dahil sa liderato ni former President Rodrigo Roa Duterte. At sinabi pa ni John Vic, dapat palitan ang speaker. Wow! Bakit naman ganon? Ha? So, mga kababayan, yung sinasabi ni John Vic, baka mamaya papasok sa ulo ni Marcos Jr. yan. At mag-isip siya na maski nakapurma na daw ang speaker, nabili na siguro or nabigyan na, huwag na nating sabihin ganon,
naayos na ang mga buto-buto. At sinasabi ng mga kanyang mga alipores ay ready na to go si Speaker. Pero nakalimutan ng mga congressmen na maski lahat kayo bumoto sa isang tao dyan sa Congress, pag sinabi ng Pangulo ay ito ang manok ko, lahat yan maglilipatan sa manok ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos. So wag kayong magmamadali kasi malay natin baka magbago ang isip ni President Marcos at iba ang tutulak niya na maging speaker dahil sa suggestion ni John Vic Remulla. Matindi yan, paring Ado. Matindi. Baka pati Senado maapektuhan niya. Maapektuhan pa. And there's also the statement of President Sara Duterte that she is encouraging Congressman Paulo Duterte to run for speaker. Baka magkakalaban ng gusto yan. And if ever Paulo does not make it, dahil siyempre ang basbas ni Pangulong Marcos ang mananaig. But it's not an in vain idea by the Vice President. Because pag naglaban ito yung rules, pero binago nila to suit their intent, their convenience. Pero ang rules dyan, which was already a tradition, is that na hindi nila pwedeng palitan yan. A tradition becomes part of the law of the land. Na pag mayroong isang tumakbong speaker, mayroong lalaban, kung sinong nanalo magiging speaker, kung sino yung second na nanalo will become the minority floor leader. Yun po ang tradition. Pero binago nila yan to suit their interest, but that cannot be changed because a tradition is also a law of the land. So, kung tatakbo si Pulong for speaker, maski matalo man, pero yung iba gusto nilang manalo, automatic maging minority floor leader. So, kung magkaroon na ng minority floor leader, wala na yung mga quadcom na yan, wala na yung mga tricom na yan, because there will be a strong opposition who will say no. We cannot allow that. There will be debate. There will be debate on the floors. There will be debate on the committee, because there is a true opposition which is represented by the minority, and the minority can exercise their fiscalizing function against the majority. So, yun po, marami pa pong mangyayari. Tapos may mga ibang nagsasabi, ano yung sinasabi mo kanina nga pala, na hindi yung mga cabinet secretary ang aalisin. Hindi, baka nga nangyari dito. Ito ang bengansa ni Martin Romualdez. Bakit ako mapapaltan? Paltan mo yung cabinet mo. So, in other words, tama yung sinabi ni Amy na hindi Marcos ang nagpapatakbo. Romualdez at Araneta. Paano ngayon yan? Kung nabuhaya na si Marcos at magkakaisip na ng tama at pakinggan niya yung sinasabi ni Remulla. Paring ano? So, magkakagulo yan sa Kongreso. So, with that, mga kababayan, marami pang mangyayari. Tapos sa Senado naman, may mga pangalan na pinapano, Alan Cayetano, Subiri, tapos na yan si Subiri, Tito Soto, gas-gas na yan. Then there's another one yata pa na gustong ipapairal din yung pangalan na maging speaker. Alam nyo, with due respect, bigyan nyo naman ng
respeto yung number one na nananalo, si Senator Bongo. Alam nyo, yung tao humble at hindi nagsasalita. Pero kung bigyan nyo na ng pagkakataon yan si Senator Bongo na maging Senate President, Ready na yan. May 6 years experience na. may 6 years experience at saka mayroon siyang malasakit May programa. matagal nang nakipag-servisyohan sa taong bayan, ay talagang may clout sa tao. Hindi katulad ng sip-sip na nilagay lang ni Marcos. This will be a real Senate President. Connection. Yun ang reconciliation with the people. Now, if Marcos wants to reconcile with the Dutertes, he should start with Bongo. Respetuhin niya ang karapatan ni Bongo na maging Senate President. Kayo mga senador, like Soto, mahiya ka naman, Soto. Wala ka namang ginawa nung Senate President ka. Subiri, ikaw naman, pinagbigyan ka na. Tapos na yan. Escudero, tapos ka na rin. Ngayon, bakit hindi natin pagbigyan yung gustong-gusto ng taong bayan na senador? 26 million votes. Yung kasunod, 20 lang. Yung 6 million, napakalami niya na tutulak kay Bongo pagka-senador as Senate President, mga kababayan. So, yun po, nakiusap tayo sa mga senador na si Bongo is a very humble and a very soft-spoken. Hindi yan lalabas sa sarili niya at magsasabi na interesado siya. Pero he has the acumen. He has the management skills, being who studied under the presidency of Duterte, being the special assistant. Ang dami niyang mga tinulungan, ang dami niyang mga kakilala. He is supported by the Muslims, he is supported by the Cebuanos, the Ilocanos. So, ako, this is an unsolicited thinking na ang karapat-dapat na magiging Senate President dyan ay si Senator Bongo. So, sana mapakinggan nyo, mga senador, kayo, mga tapos na, pagbigyan nyo naman yung mga iba. Kasi wala namang nagawa during your term. Ito, baka mas maraming magagawa, lalo na naghihingalo ang ating bayan. And ito, si Mr. Malasakit, Mr. Action sa mga sunog, action sa mga naghihirap, baka mapapaganda pa. Kung balo yung Pangulo, pero magaling yung Senate President, baka ma-equalize ang pagpapatakbo ng magandang bansa natin. Meron lang ako rejoinder doon sa memorandum. Because this yung memorandum na dini-deny or dini-deny ba nila na mayroong ganun? Nagkaroon ng disabawal. Ano ba yung ibig sabihin ng disabawal? Hindi galing sa kanila? Yun. At the very least, unauthorized yung exposition. Yeah, but ang issue dyan is whether or not they will deny the paper itself. Pero, but nangyari yung meeting na yun. But also, Toby Chanko came out in public confirming the message of the memorandum. Talaga? Hindi masabi niya? Dinidiin ba niya? Nag-meeting nga pala sila, sabi niya, no? Diba? Kaya natin nilabas yan. So, yun po. So, mukhang magkakaroon ng mga surprise na mangyayari pala in the next very exciting time. It's still more than a month away from the speakership fight and the Senate presidency fight. So, many things can happen. As far as the speakership is concerned, as far as the presidency is concerned, kung sinong basbasan ni Marcos. Pero if the
cabinet secretary na pinapahiya ni Marcos. Alam niyo mga cabinet secretary, with due respect sa inyo, huwag niyong payagan si Marcos na sampal-sampalin yung mukha niyo. Pinapalabas niya sa courtesy resignation. Kayo ang ginawang scapegoat na wala daw kayong silbi. Wala daw nagawa yung departamento nyo. Wala daw magandang ginawa sa taong bayan. So, kaya gano'n ba katotoo yan? Bakit nyo siya payagan, mga cabinet secretary, na siya ang manglalait sa inyo? When you have the power under the Constitution, Article 7, Section 11, that among yourselves, majority of you can kick out Marcos. O hindi nyo ba naisip yan? This is a patriotic call for the country. Huwag niyong palampasin. Yeah, I'm just citing You have your president. a law, I'm just citing a law, Article 7, na mayroon ganon, that if the majority of the cabinet members, upon the written information to the Senate President and the House of Representatives, they can change the President for incapacitation or failure to govern, and have the Vice President run the country. Yun lang po. That is according to the Constitution. Okay. Wala pong house showdown, walang illegality. Minimension lang natin na mayroong ganong pagkakataon ang mga cabinet members. Okay. So yun lang po, mga kababayan. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat.